Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa mga listeners. Pangalanan niyo na lang akong L, taga Davao Occidental. Itong kwento ko ay karanasan namin ng pamilya ko nung nagtinda kami sa isang night market dito sa bayan namin. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar. Excited dun si nanay dahil tiyak, paldo daw ang kikitain kapag nagkaroon na siya ng pwesto sa binuksang night market. Sentro kasi ang lugar at marami talagang bumibili doon. Isa pa, malapit yun sa palengke at police station, kaya masasabing safe yung lugar. Umalis sila noon ni tatay ng mga bandang alas 5 ng hapon at alas 2 ng madaling araw naman ang oras ng uwian nila. Naiiwan kaming dalawa sa bahay ni Ate Alex. Nakita namin ang pwesto ni nanay. Nasa may bandang dulo yon at nasisilungan na ng malaking puno ng akasya. Sobrang tanda na ng puno at halos sakop na yung buong gilid ng daan sa likod. Tuwang-tuwa pa nga si nanay dahil pwede raw siyang magbukas ng maaga dahil malilim daw doon. Kapag maulan naman ay hindi gaanong ramdam dahil sa mayabong na mga sanga at dahon. Unang araw ay maagang nakauwi si nanay. Maayos daw nilang sinara yung pwesto nila at sinecure nang walang maapasok doon. Pero gulat na gulat sila kinabukasan nang buksan nila yon. Gulo-gulo na kasi yung loob at tagkalat ang mga paninda. Para daw yung dinaanan ng ipo-ipo. Nagalit si nanay. Pakiramdam daw kasi niya ay may sumasabotahe sa mga paninda niya. Maliban kasi sa mga ihaw-ihaw at tusok-tusok ay may mga tinda rin siyang chichirya, biskwit, cup noodles at candy. May soft drinks at in-can din yung mga alak. Pero yung mga chichirya at biskwit niya, ayun, nagkalat. Kaya dali-dali nilang inayos yun ni tatay. Pinapunta din nila kami para tumulong dahil wala namang pasok kinabukasan sa school. Mga bandang alas 6 ay abalang-abala na kami. Unti-unti nang dumarami yung mga tao. Si ate nagbabantay sa ihaw at si nanay naman sa mga tusok-tusok. Ako sa mga panindang chichirya at biskwit, tapos si tatay naman sa mga inumin. Mas lalong naging abala nang may isang grupo ng mga estudyante sa college ang bumili ng ihaw sa amin. Sinabi pa nila na sana raw ay may tinda rin kaming kanin. Binabalak nga rin yun ni nanay. Nang magbabayad na sila, ay biglang natigilan saglit yung isang estudyanteng babae. Titig na titig yun sa may bandang likuran namin. Tapos, bigla siya nagsalita ng, "May kasama pa pala kayong isa, ate. Akala ko kasi 4 lang kayo." Sabi niya kay Ate Alex. Kaya napalingon din si ate sa tiningnan niya. Nagtaka pa nga siya nun, sabing, "Ha? 4 nga lang kami." Nagsagutan na rin yung mga kasama niya na 4 nga lang daw talaga kami. Medyo napailing pa siya nun. Sure daw talaga siya na may nakita pa siyang ibang kasama namin sa may likuran ko. Naatayo nga lang daw yun at naatingin sa kanila. Pagkarinig ko nun ay lumapit ako sa kanila at sinabing huwag naman silang manakot. Kaya hindi na niya pinagpilitan pa. Medyo nagtaka na rin siya nun dahil wala na siguro yung nakita niya. Pero nang paalis na sila, pilit pa rin niyang sinasabi sa mga kasama niya na may nakita pa siyang isang tao sa loob ng pwesto namin. Imposible namang si tatay yon dahil andoon siya sa may harapan nang magsabi yung estudyante. Simula nang marinig ko yon ay medyo nakaramdam na ako ng kaba. Mukha talaga kasing seryoso siya sa paraan pa lang ng pagkakasabi niya. Habang pinapaubos ni na ate at nanay yung mga ihaw at tusok-tusok ay napapaidlip na ako. Mag-aalas 11 na rin kasi yon at marami pa ring tao. May mga nagiinuman din kasi dahil may patugtog. Habang napapayuko na sa upuan sa sobrang antok, yung nag-aagaw na yung antok at diwa ko, ay bigla akong napadilat ng bahagya. Yung kalahati lang yung bukas sa talukap ko. May nakita ako pero hindi ko lang matukoy kung babae o lalaki. Nakatayo siya sa likuran ni ate. Nakita ko si nanay na nakaupo sa labas, ganun din si tatay. Kaya bigla akong napabangon para tingnan kung sino yung pumasok sa loob ng pwesto namin
Kasi parang baliwala lang naman yun kina nanay. Iniisip ko pa na baka umuwi yung boyfriend ni ate galing syudad. Pero nang nakabangon na ako, bigla itong nawala. Nagpalinga-linga ako para hanapin kung saan nagpunta. Tinanong ko si ate kung dumating ba si Kuya Arthur. Nagtaka siya kung bakit daw natanong ko. Ang sabi ko para ka kung nakita ko siya. Hindi naman daw siya umuwi. Sino ka ko yung taong nasa likuran niya? Sinong tao daw? Wala namang ibang pumapasok doon sa pwesto namin. Ate naman, huwag kang magbiro ng ganyan. Inaantok at nangingiyak kong sabi sa kanya. Pero seryoso niyang sinabi na wala daw talaga. Nang pauwi na kami Sir Bob sakay ng tricycle ni tatay, ay hindi mawala sa isip ko yung nakita. Naalala ko pa yung sinabi ng isang estudyante. Inisip ko tuloy na baka may malignong namamahay doon sa malaking puno. At dahil yung pwesto talaga namin ay nasa lilim nun, ay doon sa amin yun nagpapakita. Hindi ko na lang muna sinabi kina nanay yung nasa isip ko dahil hindi pa naman ako sigurado. Pero may nangyari kay ate nang natutulog na kami. Nakaramdam daw siya na may tumabi sa kanya. Iisang silid lang kami pero magkahiwalay ng higaan. Naramdaman daw niya na may lumundo sa kutsyon. Saglit lang daw siyang nagmulat nun dahil sobrang antok niya. Inakala niya na ako yon. Maginaw kasi kaya iniisip niya na baka gusto kong sumiksik sa kanya. Tumalikod lang daw siya. Naramdaman daw niyang dumanta yung paanon sa kanya at yumakap pa nga. Ang pinagtataka niya ay kung bakit ang bigat daw ng mga kamay at paanon. Tapos yung pagkakayakap sa kanya ay sobrang higpit. Napahawak daw siya sa kamay ng katabi niya at gano'n na lang yung takot at pagkabigla niya na yung kamay na nahawakan niya ay mabalahibo. Naghihiyaw daw si ate nun at napapiksi sa higaan niya. Mabilis siyang bumangon. Diretso siyang switch on ng ilaw. Pagbukas niya ay wala na siyang katabi. Pagtingin daw niya sa akin ay andoon mismo ako sa higaan ko at mahimbing na tulog. Sa takot raw niya ay dali-dali niyang pinatay yung ilaw at tumabi sa akin. Naramdaman ko nga siya nun. Mahina lang niyang sinabi na giniginaw siya, sabay nagsumiksik sa akin. Mag-aalas 3 na siguro yon Sir Bob nang magising ako dahil nakaramdam ng pagkaihi. Pagbalik ko noon galing banyo, laking gulat ko dahil nakita kong may katabi na si ate sa higaan ko. Mahimbing pa rin yung tulog ni ate noon. Pinailaw ko nga yung silid. Nawala bigla yung katabi niya. Halos hindi ko maihakbang yung mga paa ko sa takot. Mahina ko siyang tinawag hanggang sa narinig kong umuungol si ate. Nilapitan ko siya at ginising pero ungol lang yung tugon niya sa akin. Nang hawakan ko siya sa braso ay halos mapaso na ako sa sobrang init ng balat niya. Nataranta na ako kaya dali-dali kong ginising si nanay. Agad namin siyang dinala sa ospital. Wala siyang malay dahil sobrang taas ang lagnat niya. Natakot kami noon na baka kung anong mangyari sa kanya. First time kasing magkasakit ng ganoon kagrabe si ate. At ang nakakabahala ay hindi malaman ng doktor kung bakit ganoon kataas yung lagnat niya. Wala naman daw siyang impeksyon o kung ano paman. Kaya naman pinalab test si ate. Lahat na yata ng test ay ginawa sa kanya para makita yung dahilan ng lagnat niya. Habang binigyan naman siya ng pampababa ng lagnat. Habang naghihintay kami ng resulta ay umuwi muna si tatay. Naikwento ko kay nanay yung nakita ko, pati yung andoon sa pwesto namin. Sinabi kong sigurado ako at malinaw kong nakita na may iba pang tao sa loob ng tindahan namin. Parang katulad sa sinabi nung estudyante. Napaisip si nanay dahil biglaan din ang pagkakaroon ng lagnat ni ate. Hindi naman kasi siya sakitin. Ang ginawa ni nanay, nilagay niya sa kamay ni ate yung daladala niyang rosary palagi. Pinagdasal niya ito. Nagising si ate noon na hinang-hina. Kakaiba yung aura niya. Alam mo yung parang walang tulog at pagod na pagod.
Habang hinahaplos-haplos siya noon ni nanay ay bigla siyang napahiyaw. Naramdaman daw niya na yung kamay ni nanay ay parang mabalahibo. Sabay iyak na siya ng iyak. Naniwala na sa akin si nanay na may kakaibang nangyayari kay ate. Kaya nang lumabas ang result ng lab test ni ate at puro yun negative, ay inilabas namin siya. Nagpatawag si nanay ng albularyo. Kilala ng kaibigan niya na taga-kabilang bayan pa yon. Unang kita pa lang daw kay ate ay alam na niyang may gumagambala dito. Mukhang nagustuhan daw siya ng isang nilalang na nakatira sa puno. Nabilib nga ako sa pagtatawas nun dahil kumorte yung puno ng akasya at parang sa sanga nun ay may nakarugtong. Ganun na lang ang panghihilakbot namin nang sabihin ng albularyo na may nagkagusto daw kay ate na isang kapre. Mas gusto lalo ng mga kapre o elemento yung mahaba ang buhok. Sakto kasi nung mga panahon na yon ay mahaba ang buhok ni ate at masasabing may itsura naman talaga. Binigyan siya ng pangontra at hindi na kami pinasama sa night market. Nagbigay din ng alay noon si nanay at tatay sa puno at nakiusap na huwag nang guluhin si ate at kahit na ako. Pinagupitan at pinaiklian ang buhok ni ate noon. Ako rin ganun, kaya naging hanggang balikat lang yung buhok namin. Simula noon ay naging magaan naman na yung pagbebenta ni nanay. Naging mas mabili pang araw yon ng mga sumunod na araw. Pero nagulat na lang sila ni tatay ng isang hapon, may isang pwesto raw doon na parang pinasok ng magnanakaw. Gulo-gulo ang mga gamit at paninda nito. Parang katulad yon nung pangalawang araw ni nanay. Pero wala naman daw nawawala sa stall. Basta na lang daw yun ginulo. Nanahimik na lang si nanay kahit alam nila kung sino talaga ang maaaring may gawa nun. Yun na rin naman yung huling pagpaparamdam sa amin nung kapre sa night market. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. I hope na mapasama ito sa mga inanarate nyo sa channel at nang mapainggan ko. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lang akong Trisha, 35 years old, taga Olongapo City. Meron po akong kwentong nais na ibahagi sa inyo. Karanasan ko ito noong nasa kolehiyo pa ako. Taga Gordon Heights pala ako. Malayo-layo na rin sa bayan ang bahay namin, kaya nagbabiyahe pa ako noon sakay ng jeep kapag papunta ng bayan. Nagkayaan kami noon ng mga kaibigan ko na pumunta sa burol ng nanay ng kaklase namin. Tapos ay tutuloy na kami noon sa night market sa loob ng SBMA. Basta maraming taon na ito nangyari at di ko rin sigurado kung anong meron noon na nagkaroon ng night market sa loob. Ang natatandaan ko lang ay nilakad namin yun papasok. Wala na kasing masasakyan sa loob kaya nilakad na lang namin. Enjoy naman dahil marami-rami kami. Nasa 7 yata kami noon. Isa pang nagpa-excite sa amin ay kasama namin yung mga boyfriend namin. Maliban sa mga paninda ay may mga palaruan din. Nagbistulang parang carnival nga dahil nagkaroon ng iba't ibang attractions. Nagtingin-tingin lang muna ako ng mga paninda at namili ng makakain namin. Doon pa lang noon ay nakaramdam na ako na parang may nangyayaring kawirduhan sa akin. May nakita kasi ako noon isang babaeng panay ang tingin sa akin. Pakiramdam ko pa ay parang pamilyar yung mukha niya pero hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. Isa pang pinagtataka ko ay parang andoon siya palagi kung saan ako nakatingin. Ang nabigay talaga ng kilabot sa akin ay nang tanungin ko yung mga kaibigan ko kung nakikita ba nila yung babae. Sabay pa silang sumagot ng hindi. Ang kinaiinis ko ay wala silang kwentang kausap noong mga oras na yon. Kahit nga yung boyfriend ko ay parang hindi ako naririnig. Panay tanong at turo ko doon sa babae pero hindi niya ako pinapansin.
Alam kong para na rin akong weirdo nun, pero hindi ko talaga maiwasang hindi pansinin. Grabe kasi kung maatingin na para bang may galit sa akin. Hindi ko makalimutan yung panlilisik na mga mata nun sa akin, Sir Bob. Kaya yung naramdaman kong inis ay nahaluan na ng takot. Dahil sa inis at pakiramdam ko ay walang nakikinig sa akin nun, saglit akong humuwalay sa grupo. Alam kong hinahanap nila ako nun, pero sinadya ko talagang sumiksik sa maraming tao. Tinopak talaga ako, Sir Bob, ng gabing yon. At medyo nagselos ako nang makita kong masayang nag-uusap yung boyfriend ko at yung isang kaibigan. Kaya sa inis ko ay pinag-alala ko sila ng malala. Ako kasi yung tipo na kapag naiinis o nagagalit ay biglang tumatapang. Pinaramdam ko talaga noon yung inis ko sa kanila. Ilan kasi sa kanila ang kinausap at tinanong ko, pero wala silang tugon o binigay na matinong sagot sa akin. Medyo may pagkapapansin din talaga ako noon. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang nila tiningnan yung tinuturo ko. Sinabi pa nilang hindi yun nakikita. Wala talaga akong ideya kaya nangibabaw yung inis ko. Sa buwisit ko nga noon, Sir Bob, ay nalakad ko na yung papuntang boardwalk. Nagulat din ako nang mapagtanto kong naglalakad na ako sa madilim na parte. Babalik na sana ako, pero nangangalahati na ako ng daan at hindi pa rin nawawala yung inis ko. Hindi ko alintana yung dilim at layo. Dinig kong nagre-ring yung cellphone ko na nakipad pa nung mga panahon na yon. Pero hindi ko ito pinansin. Nagulat na lang ako nang may bigla na lang sumalubong sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon dahil hindi ko naman yun nakita nung malayo pa. Basta napansin ko na lang na andyan na siya sa harapan ko na parang biglang bumulaga mula sa kung saan. Ang dilim pa naman noon sa kinaroroonan ko, kaya hindi ko maaninag yung itsura niya. Pero pamilyar sa akin yung suot. Bigla na lang akong kinabahan nang maalala na yun yung suot ng babaeng panay ang tingin sa akin. Nagtaka pa ako kung papaanong naroon na siya at nakasalubong ko. Kayong nakita ko pa siyang nandoon sa night market nang umalis ako. Lalo lang akong natakot nang marinig kong para itong hinihingal. Yung hingal ba na parang hirap na hirap? Tapos narinig ko pa na parang kinikiskis niya yung mga ngipin niya. Yun bang masakit sa tenga at nakakapanghina ng tuhod? Tapos mahina siyang umaangil. Napatakbo ako papalayo sa kanya. Pero nang dingunin ko siya, Sir Bob, ay wala na. Naapagtataka din dahil wala naman siyang pwedeng likuan nun. Nang muli akong tawagan ng mga kaibigan ko ay sinagot ko na yung tawag. Narinig ko yung boses ng boyfriend ko na medyo naiinis pero nag-aalala. Sinabi ko sa kanila kung nasaan ako. Sinalubong nila ako. Inaway pa nga ako ng boyfriend ko dahil sobra daw siyang nag-alala. Pero hindi ko na lang pinatulan pa. Bigla ko kasing naalala kung saan ko nakita yung babaeng yon. Nagtayuan na lang yung balahibo ko sa buong katawan. Medyo nanghihina na rin yung mga tuhod ko. Mahina akong napamura habang nakakapit ako sa braso ng boyfriend ko. Hindi ako makapaniwala dahil yung babaeng nakita kong panay ang tingin sa akin at bigla ko na lang nakasalubong sa madilim na daan ay nakita ko sa burol ng kaklase namin. Sinabi ko sa kanila yon. Ang akala nila ay isa lang sa mga bisita doon sa lamay. Pero nang sabihin kong hindi dahil yun mismo ang pinaglalamayan. Doon na sila nakinig sa akin at sabay pang nagmumura. Nanay pala yun ng kaklase namin at hindi ko alam kung bakit niya ako sinusundan. Saka ko naalala nun na habang nasa lamay kami ay minadali ko na silang pumunta ng night market kahit na gusto pa nila noon na maipagkwentuhan sa kaklase namin. Hindi kasi ako mapalagay o makatagal na manatili sa isang lamay. Parang kinikilabutan akong makakita ng patay. Siguro dahil minsan na ako nakakita ng kaluluwa o sadyang takot lang talaga ako sa patay dahil napapanaginipan ko yon. Akala ko yun lang yung posibleng dahilan kung bakit ako sinundan ng kaluluwa ng patay dahil parang minadali ko yung mga kasama kong umalis. Pero nang ikuwento ko yun kina mama at lola ay hindi na sila nagulat.
Wala akong kaalam-alam noon, Sir Bob, na matagal na pala akong nakakakita ng kaluluwa. Siguro ay hindi lang nila sinasabi sa akin dahil baka matakot lang ako. At dahil nga may third eye ako, kung kaya posibleng kumapit sa akin yung mga kaluluwa ng patay na nakikita ko. Medyo lapitin pa man daw ako. Nasa lahi din kasi namin sa father side ang sensitibo sa pairamdam. Hanggang ngayon ay may nakikita pa rin ako paminsan-minsan ng mga multo. Ikukwento ko na lang yung ibang karanasan ko pag nabasa nyo na tong kwento ko, Sir Bob. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tagapainig nyo. Gusto ko lang sana magkwento sa inyo ng karanasan namin ng mga pinsan at kapatid ko. Nakakakilabot at sobrang nakakatakot yung nangyari sa amin ng gabing yun. Tawagin na lang akong Jerica, taga-Antique. Nangyari ang karanasang ito matagal na panahon na. Nasa high school pa lang kami. At bilang batang 90s, mas mahalaga sa amin noon ang gumala, tumambay at maglaro sa labas dahil wala pa gaanong gadgets noon. Kaya na magkaroon ng night market sa bayan ay natuwa kami. Kasama ko yung kapatid kong si Jerry, grade 6 pa lang siya noon. Pati yung tatlo kong pinsan na sina Ate Amari, Kuya Harry at Hana na grade 4 pa lang. Dahil sa walang masakyan dahil bihira lang noon ang may nagbabiyaheng tricycle sa baryo namin, ay nilakad na lang namin ang papuntang bayan. Madalas naman naming nilalakad yung papuntang bayan dati. Siguro nasa 2 kilometro ang layo nito. Mabuti na lang at maliwanag noon ang buwan, kaya na-enjoy din namin ang paglalakad. Nagkukwentuhan at nagtatawanan pa kami noon nang may biglang tumawid na hayop. Malaki yon na maitim. Kaya inakala namin kalabaw siguro. Tuloy lang kami sa paglalakad. Pero habang naglalakad kami ay may naririnig kaming umaangil sa likod namin. Nang lingunin naman namin yon ay may malaking asong nakaupo at nakamasid sa amin. Hindi agad kami nakakilos at nakapagsalita nun. Nang bigla na lang nagsabi yung kapatid ko na tumakbo na kami dahil baka aswang yon. Nauna na nga siyang tumakbo. Ayaw sana namin dahil aso yon. At kapag nakita ka nilang tumakbo ay tiyak kahabulin ka nila. Kaso lang ay natakot na rin kami. Kaya nang tumakbo si Jeremy ay sumunod na kami. Nag-iiyak noon si Hana dahil nga siya yung pinakabata. Hawak siya ni Kuya Harry. Pero natigil noon sa pagtakbo si Jeremy at biglang napaatras. Sa unahan kasi ng dadaanan namin ay may nakaupo ng malaking aso. Mabilis siyang sumiksik sa amin. Natatawa akong kinikilabutan sa inasta ng kapatid ko dahil kung tuloy-tuloy siyang tumakbo noon at di napansin yung malaking aso, hindi ko alam kung anong posibleng mangyari sa kanya. Pumulot ng bato si Kuya Harry at binato niya yung aso, pero hindi yon natinag. Kaya tinulungan na namin siyang pagbabatuhin yon. Marahan itong tumayo at naglakad palayo. Pumunta ito sa may palayan at bigla na lang naglaho. Patakbo kaming nalagpasan kung saan yon dumaan. Lakad-takbo ang ginawa namin. Umiiyak na at gustong umuwi ni Hana, pero malapit na kami noon sa bayan. Nakahinga kami ng maluwag nang may madaanan kaming mga kabahayan. Sa parte kasi na nagpakita yung aso, isang malawak na palayan ang nasa gilid ng magkabilang daan. Pero nang makalagpas na kami doon ay sunod-sunod na rin ang mga kabahayan. Meron din naglalakad na mga ilan at papunta ng bayan. Pagdating ng bayan ay agad kami nagtitingin ng mga paninda. Karamihan talaga ay mga pagkain. Meron din nga ron palabas sa plaza at may banda. Malapit na kasi noon ang fiesta. Nakalimutan na namin yung nangyari dahil nag-enjoy na kami sa pamimili ng pagkain. Habang hila-hila ni Kuya noon yung kamay ni Hana, may mabilis na sumagi dito. Napamaang pa nga kami dahil hindi man lang yun nagsorry.
May katangkaran yung lalaking naka-jacket at sombrero, pero payat at ang bilis maglakad. Susundan pa sana ni Kuya Hari, pero pinigilan na namin siya at baka magkagulo pa. Hindi na gaanong matao sa kinaroroonan namin kaya nagtaka kami kung bakit nasagi pa noon si Hana. Ang lawak nga ng daan sa plaza. Nang gagalaiti noon si Kuya. Papunta na kami sa sakayan ng tricycle dahil may nagbabiyahe pa naman paggaling sa bayan. Nang biglang dumaing noon si Hana, sabay hawak sa tiyan niya. Masakit daw yon. Akala namin ay baka lang sa mga nakain namin. Pero bigla na lang siya nagsusuka, kaya nabahala kami. Lalo na nung umiiyak na siya. Buti na lang at may dumaan na tricycle. Agad namin sinakay si Hana at dinaretso sa ospital. Natakot kami noon na baka lumala yung pananakit ng tiyan niya, kaya hindi na namin siya inuwi. Pagdating doon ay agad naman siyang inasikaso dahil kukonti lang naman yung mga pasyente. Baka may nakain lang daw siya at hindi natunawan, kaya na-confine siya doon para maobserbahan. Umuwi kami ni Jeremy para masabihan sina tita. Alam niyo yung pairamdam namin noon habang nasa tricycle kami at padaan-daan sa palayan na yon? Nanlalaki yung ulo ko at parang hindi ko na yon maramdaman. Akala ko nga ako lang. Ganun din pala si Jeremy. Nananayo pa nga raw ang balahibo niya nang dumaan kami doon at humangin ng malakas. Nagsalita pa yung driver na kinikilabutan daw siya pag dumadaan doon. Kaya binilisan niya ang pagpapatakbo pagpadaan na siya sa may malawak na palayan. Nang dumating kami sa bahay ay agad naming pinaalam kay tita yung nangyari kay Hana. Akala talaga namin ay hindi lang siya natunawan. Pero kinabukasan nun nang ilabas si Hana, ayaw daw sanang pumayag ng doktor, pero may nangyari sa ospital na nagpatibay ng pagdududa nila. Suka raw ng suka noon si Hana ng malapot na laway kahit na marami siyang nakain. Walang pagkaing lumalabas at hindi maampat yung pananakit ng tiyan niya kahit na may pinapainom na sa kanyang gamot. Sumunod nun sa ospital yung nanay niya nang pabalik na ang tricycle na sinakyan namin. At may kwento si tita nang natutulog daw sila. Biglang nagising si Hana at may sinasabi daw siya pero hindi niya masabi ng maayos. May tinuturo daw siya sa may bintana. Parang napipi daw si Hana nun at para na lang kumpas at senyas yung ginagawa niya. Naguguluhan na rin daw si tita nun. May tinuturo daw ito sa bintana pero wala silang nakikita. Hanggang sa nagiiyak na ito. Takot na takot daw siyang naatitig sa may bintana. Gawa sa jealousy yung bintana at may iilang sira at bakante na. Wala ring tabing na kurtina, kaya yung kumunta lang daw ang ginawang tabing ni tita. Tumigil noon sa pag-iyak si Hana, pero nagulat noon si tita nang paglingon niya sa pintuan. Bahagyang nakabukas yun at may nakasilip. Dulo lang daw ng sombrero yung nakita niya. At nung lalapitan na sana niya ay bigla itong umalis. Sinilip pa daw ito ni tita kung saan ito pupunta, pero bigla na lang daw yun nawala. Walang tao sa hallway at ang naroon lang ay isang itim na pusa. Nakatingin daw yun kay tita. Nakaramdam siya ng kilabot kaya mabilis siyang sinara yung pinto. Umuwi raw noon sina Kuya Hari at sina tita at ate Amari ang nagbabantay kay Hana. Nakatulog daw sila noon at di na nila namalayan yung pagpasok ng isang nilalang sa ward. Wala daw silang kasamang ibang pasyente noon, kaya naapatay ang ilaw malapit sa may pintuan at banyo. Yung ilaw lang daw sa may higaan nila ang nakabukas. Mahimbing daw natulog ang tatlo. Nang biglang naghihiyaw si Hana. Nagisingan daw nila noon na nagwawala sa higaan, hindi nila alam ang dahilan. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa harapan nila. Para daw itong takot na sinasapian. Akala daw nila ay may multo nang nagpapakita dito. Pautal at pilit daw nitong binibigkas ang salitang aswang. Hanggang sa malinaw na raw niya itong naibigkas. Nagpalinga-linga sina tita at ate pero wala naman silang nakikita sa loob ng kwarto.
Naasarado rin yung pinto. Kaya takang-taka daw sila kung bakit hindi matigil sa paghiyaw si Hana. Nang may pumasok ng nurse at doktor, saka palang ito tumahimik. Humingi daw talaga ng asin at bawang si tita sa isang nurse. Yung guard daw ang kumuha sa kantin. Yun ang itinabi niya kay Hana. Pasimple daw niyang nilagyan ng asin yung palibot ng higaan nito. Nakatulog naman si pinsan hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan ay inilabas na ni na tita si Hana kahit ayaw pa sana ng doktor. Dinala daw nila si Hana diretso sa manggagamot. May pinahid daw ito sa buong katawan ng pinsan ko at may dahon na dinurog at pinantampal sa tiyan niya. Pagdiin daw noon sa sikmura ay nagsuka na naman si Hana. Pero pagkatapos noon ay umayos na yung pairamdam niya. Akala nga namin tuloy-tuloy na yon at tumigil na rin ang gumagambala sa kanya. Pero gabi-gabi daw noon ay may kumakaluskos at parang hinihingal na dumadaan sa bahay nila, lalo na sa may bandang kwarto ni Hana. Doon sila nataranta nang may humuning tik, tik, tik. Kaya nalaman nila na inaaswang talaga si Hana. Ang daming pangontrang pinaglalagay ni tita sa pintuan at bintana ng bahay nila. Nagsaboy din sila ng asin sa paligid at nagsiga ng goma. Kapag hindi kasi nila ginawa yon ay bumabalik yung mga kaluskos at may hinang angil. Meron pang araw may hinang yabag sa bubong. Kahit magkalapit lang kami ng bahay ay wala naman kaming naririnig noon, Sir Bob. Si tita, Hana at ate Amari lang daw ang naigising kapag andoon yung nilalang na yon. Sina Tito at Kuya Hari ay tulog na tulog. Kahit anong gising daw ni tita sa kanila ay tulog mantika ang mga to. Napilitan tuloy na maghanap si Tito ng mabibilhan ng buntot pagi. Yun daw talaga ang mabisang pangontra. Nagdadasal din silang mag-anak tuwing papatak ang 6:00. Palaging nangangamoy goma at kamangyan noon sa paligid namin. Pero buhat naman noon ay nawala na raw yung umaaligid sa bahay nila. Naalala ko yung tumambang sa aming aso at yung sumagi kay Hana. Di kaya iisa lang sila. Naniniwala din sina kuya na yung asong yon at yung lalaki ay iisa lang. Diba nga, kayang magpalit anyo ng mga aswang at kaya din nalang maging invisible sa paningin ng iba. Si Hana nga lang yung bukod tanging nakakakita noon sa kanya sa ospital. Natakot nga rin ako nang minsang umuwi ng madilim na. Pairamdam ko kasi ay may nakasunod sa akin. Kahit sabihin ng iba na walang aswang, pero yung nangyari sa pinsan ko at yung malaking asong humarang sa amin, naniniwala talaga akong meron sa baryo namin. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento namin. Pasensya na kung napahaba.